So with that, we have confidence to pray our favorite prayer at the feast. Together, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thank you, Lord. Sino na dito last week? Taas po ng kamay. Last week? Wow! So far, kompleto ka na sa series na ito, ha? So last week, talk number 1, we talked about remember. Pakisabi nga, remember. Yan, we're studying the book of Joshua. Talaga naman, Lord, naalala nyo ba na blessed kayo? Yan yung talk last week. So today, we'll talk about, the central message of Joshua. Bakit ba isinulat si Joshua? O bakit para saan ba? So let's read. Ito na po yung last verse ni Joshua, last chapter. So, fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Pakisabi nga po, serve. Yan. Put away forever the idols your ancestors worshiped when they lived beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. Pakisabi nga, serve the Lord alone. So sabi niya, ito yung suggestion niya, mag-serve kayo. Serve you si Lord. Pero ito yung maganda. Next slide. But if you refuse to serve the Lord, may makilala ba kayong pasaway? Pakitignan ng katabi, mukhang siya ba yun? Talagang ayaw. Ayaw sumunod kay Lord. Then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? Bahala kayo. Sinong Diyos ninyo? But the central verse for today is this. But as for me and my family, we will serve the Lord. Put your hands over your heart. Father in heaven, I pray for every family that is here. Lord, I pray for my dear family, for my parents, for my brother, for my sister. I lift up to you the relationships we have. And Lord, beyond and extend the grace to our families at work. Families beyond the borders of work. Our friends. May we all serve you in our own little way. So bless us tonight. In Jesus' name, amen, amen, amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Yan. Please sit down. Pakisabi sa katabi, serve the Lord. Jowa, saan yung tubig ko? Yan. Alam ninyo, paggising ko kaninang umaga, minsan lang nangyayari sa akin ito, paggising ko kaninang umaga, pag good morning ko, walang lumabas na boses. So ang ginawa ko, hindi ako nagsalita buong araw. So hindi ko alam kung hanggang kailan ako magsasalita sa gabing ito. Pakitignan ng katabi, mukhang pagod na ba sa buhay niya? Dami, pagod-paguran, di ba? Dami ginagawa. Talaga naman, di ba? Alipin, ako din po ay alipin ng salapi, no? Talaga naman. Lahat ng talk na pwedeng pagtukan, talaga namang kinarir ko last week. Talaga naman. Pero try natin yan. So again, we want to welcome you. Thank you so much for being here. And we want to welcome those who are online. Please like, share, subscribe this page. Maraming salamat po. And again, for those who are giving online, kindly again, this is my little
request from you. Kindly add 2 pesos in each love offering. For example, if you plan to give 1,000, make it 1,002. In the way we generate the report for the month, all love offerings ending with 2 will be allocated for fees. So, 0. Alright, maraming salamat online givers. Thank you so much. At alam ko marami naman uma-attend dito pero online nagbibigay. So thank you so much din po. Alright, so as for me and my family, we will serve the Lord. Pakisabi nga po ulit, serve the Lord. So the invitation of the Lord is to serve Him, to choose Him. Piliin mo na maglingkod, piliin mo magmahal, piliin mo na sana pagka may mga ibang Diyos-Diyosan sa mundo, pwede yan Diyos ng pera, Diyos ng trabaho. Pakitingin na nakatabi, mukhang trabaho ba ang Diyos niya? Mukhang lilipat yan dahil mas malaki yung sahod doon, di ba? Mas ganun lipatan ngayon kasi nga talagang mas mataas ang, di ba? So, yun na po, kasama ko na naman po yung mga anak ko kasi walang maiwan sa bahay. Julio. Yan po si Julio. Sabi niya, Dad, you mentioned me last week. I want to go to the feast. O, di ba? Will you cry again, Julio? Huh? Cry loud outside. All right? When you look at this, parang ang possessive ni Lord. Bakit siya lang ang gustong mahalin? Alam niyo, in a context of human, talagang inaalam ko, Lord, bakit ba gusto mo sa iyo lang ang mahalin? Bakit may commandment ka pa na ikaw lang, above all things, ang mamahalin? Then I remember, sino dito po ang sa mga mga married, mga in a relationship, di ba gusto nyo rin na kayo lang ang mamahalin? Meron ba dito, survey lang, meron ba dito yung may mahal siya pero okay lang kahit Sunday sa kanya ka, Tuesday sa kanya ka, basta akin yung Sabado mo Parang, walang ganun, besh. Diba? Kung gusto mo, kung ikaw ang mahal, pwede ganun. Oh, grabe option dito pwede talagang game na. Diba? Pag may mahal ka, gusto mo sana ikaw lang. Dapat yun naman ang tama, ikaw lang ang mahal niya. Ang buot puso mo, ikaw lang. So, tignan mo yung Instagram niya kung sino fina-follow niya. Yung mga ganyan, ako, yan na. So, gusto mo, sana ikaw lang ang mahal niya. Ganon din si Lord. Ganon lang din yun, na sana siya lang ang wino-worship mo. Gusto niya siya lang. Pakisabi nga sa katabi, gusto niya siya lang. At pag mahal mo, ito sa tao lang naman, pag mahal mo yung tao, di ba sisipagin ka? Gagawa mo ng paraan, hahanapan mo ng paraan para sabihin sa kanya, iparamdam sa kanya na mahal mo siya. Pakitingnan ng katabi, mahal ba niya ang trabaho niya? Di ba pag mahal mo yung trabaho mo, gagawan mo ng paraan, gumising sa umaga, hindi ka basta-basta nagli-leave. Mamahalin mo ng buong puso ang trabaho mo. Wala na kayo lahat. Kaya nakakatawa, nakita ko tong meme na to. Sabi dito, bawal kang tamarin sa work, may nagsusumbong. Grabe, no? 701 shares as of 5 p.m. kanina. Bawal kang tamarin sa work, di ba? May nagsusumbong. So, ano bang binibigyan ng atensyon ng puso at isip mo? Yun ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Yan ang talk number 2. So let's learn, I hope, to listen and obey the Lord. So, recap. Bible story muna. We've been talking about the Israelites. Pakisabi nga, Israelites. We are looking at the book of Joshua. So after the Pentateuch, it's Joshua. May kilala ba kayong, kasi may nag-comment po, Joshua ang pangalan niya. Sabi niya, parang ako yung talk, hindi ikaw yung talk. Yung Old Testament na Joshua. Na alam niyo si Joshua, matapang yan lahat. Talagang yan, characteristic ni Joshua, loyal yan kay Lord. So, I hope, the Israelites, they went out from Egypt, pupunta na sila sa promised land, and now, yun yung talk number 1, remembering the Lord what has done. Talk number 2, eto na, papasok na sila. But they have a big problem sa promised land. So parang ganito, papasok na sila sa promised land. Ang dami ng mga Israelites. After escaping Egypt and traveling for 40 years, wandering in the desert for 40 years, now they're about to enter the promised land. But here's the big problem. Inside the promised land, may mga tao na nandun.
They're called Canaanites. Pakisabi nga, Canaanites. The Canaanites, they have so much practices. Number one was this. Pagtingin nila, pagsilip nila, ganyan ang loob ng Canaanites. Sa Canaanites kasi, they have false gods. Marami silang mga Diyos-Diyosan. At feeling nila, yung Diyos-Diyosan nila, parating galit. Pakitingin na ng katabi, parati bang galit? Di ba? Yan, sino kaya yung Diyos-Diyosan yan? Parati siyang galit. So, for them, para hindi magalit, ang ginagawa nila, ang ritual nila, is mag-o-offer sila ng baby. Nasa yung baby ko? Chippy, come here. Alika. Chippy. Diba? Hindi po yung yaya yung dumarating sa akin, may maliit po siyang karga-karga. So imaginein mo to. Iniwan mo naman, ikaw tama talaga. Chippy, come here. Example, galit na galit ang Diyos nila. Galit na galit. Ang tanong, sinong mas galit? Sinong mas galit? Yung Diyos-Diyosan o yung baby? Imaginein mo, di ba? Ganito. I-offer mo. Imaginein mo, kunyari galit yung Diyos. I-offer mo tong baby na to. Matatakot yung Diyos eh. Love you. Anong itsura niya? Sa mama mo nakuha, sa mami mo nakuha yan, ha? Tanggalin mo yan, huy. Shh, Chippy. Relax. 1, 2, 3. Okay, go. I-offer na kita. Sige na. Ready? 1, 2, 3, jump. Woo! So, ganon. Thank you, Chippy. Palapakan naman natin si Joseph. Diba? Ganyan itsura ng nanay niya sa akin parate. So, ino-offer nila yung babies. Kasi feeling nila, galit yung mga Diyos nila. And ino-offer nila to appease, para pakalmahin, para i-bless kami. Ito pa yung pangalawa. May pangalawang ginagawa yung Canaanites. Itong picture na to. This is what you call a temple of prostitutes. Kung gusto mong mag-prosper yung business mo, yung land mo, magkaroon ng harvest, kailangan mong pumunta sa temple, maghanap ng prostitute, at makikipag-sex ka sa prostitute. And they believe when you do that, your business will grow. Pakitingnan ng katabi, interesado ba siya maging Canaanite? Diba? Parang may mga available lang na prostitutes doon. Sa temple, mga nakahiga, ready yan. Tapos, yun, may ritual silang ganun. Pangit! Talagang, ang sagwa. Tapos ito, of course, last but not the least, ito talagang sobrang next slide na. Ito yung pinaka lahat na ayaw. Lahat parang violence and evil were really around. Lahat. May makilala ba kayo magtinginan lang away na? Ba't ka nakipag-away? Sama nung tingin sa akin eh. Ba't mo inaway? Sama niyang tignan eh. Anong sama niyang tignan? Pag tinitignan mo siya, parang sama ng tingin ko dito ah. So ganun. Lahat na lang. So number 1, ano yung kanina? Ano nga yun? Ino-offer yung mga babies kay Baal. Number 2, may sexual prostitution for your business to grow. At number 3, lahat ng solusyon, away. Here's the problem. Pagpasok nila ng promised land, palabasin na yung mga yan. Pagpasok nila, nahawa sila sa kultura. So imagine mo, mababait sila. Masasama tong mga to. By the way, question, sino ditong mabait sa klase nung nag-aaral pa sila? Taas ang kamay. Sige, umamin, okay lang.
Sige. Gusto ko lang malaman. Pag mabait ka sa klase, anong ginagawa ng teacher? Kanino ka tinatabi? Itong mga teacher na to, hindi marurunong eh. Kanino ka tinatabi? Pag mabait ka, tinatabi ka sa magulo, sa maingay, hoping na bumait yung maingay, yung magulo. Ano nangyayari? Nahahawa ka. Nagiging pasaway ka na rin. Ganon din itong mga to. Mababait sila, kaso nahawa sila. So the Israelites, imbes na magtuturo sila ng kabutihan, na-BI sila. Na bad influence sila. So they ended up practicing also those 3 practices and many more. Kaya, nire-remind sila, di ba? That you shall have no other gods before me. Wala, dapat ako lang. Now, question before we go further to Joshua. Why does God hate false gods? God is God. He doesn't need our worship. Pero may kailangan i-worship siya. Pero bakit? Pag iba na yung in-worship mo. Kasi may mga ganun kakilala eh. Yung iba na yung, iba na yung priority niya. Hindi na siya nagsisimba. Busy na siya pag Tuesday. Diba? Hindi kayo yun kasi nandito kayo. Silang online lang, kayo yun. Yung busy na siya pag Tuesday, wala na siyang panahon. Talagang busy na sa lahat ng mga nangyayari. Because in biblical perspective, listen to this, biblical perspective, if you worship other gods aside from the God of Israel, it will destroy your life. Imagine mo, pera. Hindi masama ang pera. Huwag mong gawin Diyos ang pera. Yung mahal mo, yung taong mahal na mahal mo, may kilala kayong ginagawang Diyos yun. Bakit? Kasi lahat ng gusto niya sinunod mo. Nagbago ka na dahil sa Kanya. Ina-adjust mo lahat. Values mo, lahat ng yan. So, we become who we worship. If we worship false gods, we open ourselves to evil. And evil turns us into monsters. So, the next question I have, do I worship false gods? And have I normalized evil? Pakisabi nga, normalized. So I want you to look at your surroundings. Ano bang nino-normalize na hindi naman dapat nino-normalize? Ang dami ngayon. Ang dami kong example. Tanungin ko kayo. Sige, ano mga nino-normalize ngayon? Na hindi naman dapat nino-normalize. May mga jokes na hindi joke. Na nino-normalize. Nakakatakot kaya sabihin na papatayin kita. Joke lang. Di pwede yun. Katakot yun. Huwag niyo i-normalize yung ganun. Sir, alam namin marami kayong napatay. Huwag niyo i-normalize yung pagsabi. Hindi na, ano mo yung mga, di ko nila lahat Parang hindi na masyadong nagbe-bless ang mga bata ngayon. Kaya pinipilit ko yung mga yan. Hindi na nagsasabi ng po at opo. Kasi English na eh. I'm telling Javi, Julio, water! Please. Po. Water, please, po. Okay lang yun. And please, don't normalize, ano pa? May kilala ba kayo yung bawat salita may mura? Bawat sentence, di ko na isa-sample dito, talaga naman. Grabe, traffic. Hirap ng trabaho. Late na naman. Lahat na lang. Why? Words of power. Can I go more deeper sa mga controversial things natin ngayon? Nano-normalize kasi lately. Ako ba kami magalit sa akin? Ewan ko lately ko lang nalalaman to. Sige, question. Sa dalawang ikakasal someday, at kunyari, ikinasal sila. Kinasal sila. They choose marriage. Pero ayaw mag-anak. Don't normalize that.
Dami kong anak ko. Diba? Kaya nga naghanap na kami ibang hobby. Kung di pa kami naghanap ng ibang hobby, dadami pa yan. Double income, no, ano yan? No kids. Diba? May ganon. Don't normalize that. Pakitingnan ng mga katabi, may makilalang ganon, diba? Huwag natin normalize. Kasi the question are, what are you normalizing right now? Ano yung nino-normalize man? Hindi naman normal. May bago akong nalaman, may kilala kayong nasa situationship. Alam niyo yung situationship? Nakikita ko lang to sa TikTok. Hindi naman ako nagti-TikTok. Minsan lang nagti-TikTok. Ito pala yung gabi-gabi magkausap. Holding hands sila. Hindi lang yun kung ano-ano pa ginagawa. Pero hindi sila. Ligaw forever. Alam mo yung ligaw forever? Yun lang. Pa-cute lang forever. Okay lang. Don't normalize it. Meron pa ako nakita. Yung using horoscope for intentional bad behavior. May kilala kayong ganon? Ay, sorry ano lang ako, Pisces ako Pisces. Ano ngayon kung Pisces ka? Ano kayo Sagittarius? Ginamit mo pa. Siguro si Pisces, wow. Ginamit mo pa ako, wow. Di ba? Parang bakit mo nino-normalize at ginagawang excuse sa mga bagay? Cancel culture. Grabe normalization ng cancel culture. Si Angela, my wife. Again, di ba? May nag-criticize sa kanya sa online. Na hindi man lang siya hindi siya yung kini-criticize. Yung ibang suppliers na hindi minention, pero minention siya. What are you normalizing na hindi naman dapat nino-normalize? Workaholic. Yung nilabel mo na, ano ba yung mga ganun? Yung pag ayaw mag-OT, kunyari ayaw mag-OT, wow, hindi ka team player. Wow. Gusto niya niyang umuwi, siya atin siya ng feast. Hindi lang siya nag-OT, hindi na siya team player. But may kilala kayong parating urgent, lahat na lang, ito urgent yan, urgent na naman. Pauwi na ako urgent na naman. Please, don't normalize marriage. Please. Yung marriage is very, very important. Please, 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 in the bottom of my heart, I love you so much. Don't normalize living in. May magagalit na naman sa akin dito. Diba? This is my life, my decision. Oh, no. Why? Why do I don't want that? Because you deserve to be a bride. You deserve to be a bride. You deserve to be a bride. You deserve to have that someone that would kneel and then ask your hand for marriage. You deserve someone that would go to your parents and ask for your hand. You deserve someone na ipaglalaban ka. You deserve that person. Please, don't steal that joy from you. Ngayon, kung wala talaga. Don't normalize negative thinking. Di ba? Pag may nag-propose, yung galit ka na naman. Don't normalize, yung pinagtatawanan niyo yung kumakain mag-isa. Di ba, kawawa naman siya. Sino ba talaga kawawa? Siya o yung chismosa? Mas kawawa yung chismosa. Walang magawa May siguro may kasama siya sa table pero hindi siya interesado doon. Interesado siya doon sa nakaupo mag-isa doon. Don't normalize revising history. Feb 25 is a holiday. Sarap kaya. Tinignan ko ng ibang mga year. Holiday naman to
But as people, we love normalizing things. Guess what? Si Lord, hindi niya pipilitin. Gusto mo i-normalize yan? Gusto mo mag-live-in? Gusto mo yan eh. He would allow, pero guess what? The consequences of your actions, hindi rin niya kayang pigilan. But grace will always be there. Ikaw pa rin nagde-decide. Pakisabi sa katabi, ikaw pa rin magde-decide. Going back to the story, Joshua, hindi niya pinilit mahalin. Hoy, Israelites, tigil nyo na yung mga false na yan. Tigil nyo na yan. Mahalin nyo lang si Lord. Hindi niya pinilit. Sinabi lang niya, stoy, tigilan nyo na yan. Pero kung ayaw nyo talaga, my family will continue to serve the Lord. As for me and my family, we will serve the Lord. Can you declare that in your heart? As for me and for my family, we will serve the Lord. Every time that, I look at the Marcelo family, si Kuya Edwin, Ate Bim, I look at Kayel and Shani serving the Lord. I look at the Yokinko family that is here. They're serving the Lord. Yung talagang, Lord, sana, alam mo yun, sana mag-serve din yung mga anak ko kay Lord. Look at the Toledos. Sana, Lord, serve din sila. Bago sila mag-serve sa feast, Lord, sana mag-serve naman sila muna ng tubig sa akin, gano'n. Ligpitin niyo lang kama nila someday, yung gano'n, yung basic lang muna. Di ba? Now, let's now go to the core message of Joshua. Because when you read the Bible, listen to this. So medyo nerdy lang yung ating talk for the day. When you read the Bible, you have to know 3 things. Number 1, sinong audience? Para kanino ba sinusulat ito? Number 2, anong konteksto? Saan ba sila noon? Number 3, anong purpose? So, audience, context, purpose. Sinong audience si Joshua? Yung audience, ako din, inuubo na ako. Sorry, Ivy. So, ang audience si Joshua, Israelites. Pakisabi nga, Israelites. Ito yung audience niya, matagal naka-slave. Tapos pupunta sa promised land. Yun yung konteksto niya. Matagal na kakulong, matagal na inuutusan, matagal na talagang kawawang-kawawa. So kahit nasa promised land na sila, may utak, kulungan pa rin sila. Number 2, context. Freed sila from captivity. Purpose, to give hope. And the Lord wants to renew their covenant, their commitment. So yan yung purpose. Joshua was not about conquest of this land, but also the conquered. Ibig sabihin, kinakausap din niya, Stoy, you were conquered before itong mga kawawang to. Tapos, ito na. We will get this land. We will uplift your spirit. But, look at this. Now, Joshua was near Jericho. Malapit na siya. He looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Siguro nung nakita niya ito, hindi namin kamukha, hindi rin kamukha ng mga kaaway namin. Sino kaya to? Pero nararamdaman niya na iba yung tindig nitong tao na to, nitong kung sino man tao na yan, kung sino man yung a man, yung lalaking yan standing in front of him with a drawn sword, iba yung tindig, iba yung aura niya, tapos nakatingin siya, the Bible scholars would tell us that this is the, commander of the Lord's army. So ibig sabihin, archangel ito. Sobrang, di sinabi kung sino ba yan, basta archangel siya. Some of the biblical scholars were telling that this is God Himself. Are you for us or against us? Now, if you will ask the angel, kunyari ko si Joshua, para kanino ka ba? For us or for our enemies? Anong gusto mong sagot? Anong gusto mong sagot ng anghel? For us! Kampi tayo! Ano mo sinagot ng anghel? Neither.
Sige, next slide. Yellow. Yeah, neither. Grabe, no? Nakikita niyo yung transition? High-tech na tayo ngayon eh. Are you for us or against us? Para ka ba sa kalaban ko o para sa akin? Tingnan niyo si Lord. Ha? Para ka ba kay Lasal o Ateneo? Parang ganun yung... Sorry, wala po ako doon sa dalawang schools na yun. Pero tuwing nanonood ako ng UAP, yung camera, fino-focus sa mga Lasal crowd na nagdadasal. Tapos mamaya-maya, doon naman sa Ateneo crowd, nagdadasal din. Sabi ko, sino kaya papakinggan ni Lord sa mga to? Talaga, ayun lang sa akin, bakit hindi ako taga sa dalawang school na yan eh. Lord, sa kabila, Lord, para kanino ka? Ang sagot, neither. And look at the response of Joshua. The very humbling response. Nung nalaman niya, shucks, si Lord to. Then Joshua, hindi ko na gagawin kasi hindi ko kaya. He fell his face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? Oh. Joshua is not about whether God is on Israel's side, but whether Israel is on God's side. Hindi yung, are they aligning themselves with His plans or just expecting Him to bless their plans? Kasi minsan yung dasal mo, Lord, pakibless naman yung plans ko. Mali yung prayer na yon. Ang magandang prayer, Lord, paki-align naman po yung will ninyo sa mga dasal ko. Itong grupo nila, Joshua, itong Israelites, they face a lot of battles. Marami silang battles. Alam mo kung saan sila natatalo? Pag hindi nila ino-obey si Lord. So let me end with this, this one story na gusto kong iskit sa inyo. Itong battle in Jericho, the Jericho battle. And spoiler alert, nanalo po ang Israelites, ha? Just in case, baka hindi nyo alam. So, example, nakita ko lang po sa Google to kanina. Next slide. Yan. So, si Joshua yan. Titignan niya yung land, yung malaking land of Jericho. Kasi isa yan sa mga marami nilang pagdadaanan papuntang promised land. Hindi sila pwedeng makadaan somewhere. They have to conquer Jericho. Few years ago when I was in Jericho, sabi sa amin sino ba yung nagtutour? Yung tour guide. Sorry, nakalimutan ko. Sabi nung tour guide. Sabi nung nagtutour. Sabi nung tour guide sa amin that you can walk the whole city of Jericho in 1 hour. Ganon siya kaliit. Nalakad yun na ba ang buong Makati? Yes, wow, grabe yan. Inggit ako dun hanggang Sembo, ganon. Tapos babalik ka ulit, ganon. So, yung parang, siguro ako, kaya ko siya ng mga 2 hours and 5 days. Yung ganon. Kung lalakarin ko yung buong Makati. Pero ito, maiikot mo daw ang buong Jericho in 1 hour. According to the tour guide. Whether that's true or not, di ko alam. Di ko verify. Hindi ko sinubukan. Okay? So si Joshua, he's always looking at Jericho. Tapos, siguro, next slide. Yan. Pinaplano na niya. Paano niya i-conquer yung Jericho? Pinaplano niya, ito yung gagawin natin. Kasi hindi niya concern yung land area. Ang concern niya yung taas ng wall. Sobrang taas itong wall na to. Tapos, ito yung gagawin natin. Siguro, magpa-fireballs muna tayo.
Kakanood ko ng Lord of the Rings eh. Yung siguro, ito mga arrows muna. Siguro, tapos mamaya, ito yung gagawin natin. Siguro, hindi ko alam kung anong plano. Hindi sinabi sa Bible kung anong plano niya. But it was a plan made for 40 years. He made a plan. Nakikita niya na yun for 40 years. Ito yung gagawin. Ito yung gagawin natin. Ito na ba yun? Tapos marami siyang sinulat. Marami siyang plan of attack. Marami siyang plano. And then, he presented his plan to the Lord. Lord, ito yung plano ko. 40 years kong plinano to, ha? 40 years. Atake bukas, Lord. Ito yung plano ko. Ito yung sabi ni Lord. Okay. Now, the gates of Jericho were securely barred, next slide, because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. So tingnan niyo to. Marami pang mangyayari dyan. But the verse started, Joshua 6 started, na it's securely barred. Talagang wala. Talagang hindi pwede. Walang makakalabas. Walang makakapasok. No! Pero yung sinasabi ni Lord sa kanya, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and fighting men. So may mga prayers ba kayo na sinasabi ni Lord na mangyayari, pero nung pagdilat mo, securely barred because the Israelites, hindi pwede, imposible na makonquer, pero sinasabi sa'yo ni Lord na conquered mo na yon. Okay? Okay, Lord. Ito na yung plano ko. Ano masabi ni Lord? Verse 3. Okay. Ito yung plano ko. March around, next slide, around the city once with all the armed men. Okay? Sige, we will march. Okay. Do this for 6 days. Po. Ano nga po ulit? Maglalakad kami. Ilang araw? 6 days. Okay. Sige. Siguro sa 7th day namin, siguro doon namin tatapon yung mga arrows namin siguro. Okay. Tapos have 7 priests carry the trumpets of ram's horn in front of the ark. Okay. So, but on the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. Yun na yun. Lord, ulit. Sorry. You have to know that Joshua was a military man. May tactic yan. May plano siya. Pero yung plano ni Lord, iba. Ngayon, ang tanong, Joshua, susundan mo ba yung plano mo na may sense? O susundan mo yung plano ni Lord na walang sense? Plano mo ba masusunod? O plano niya? Kasi yung plano ni Lord, ang weird! Imagine niyo to. Nasa yung, kunyari lang, may walls of Jericho. Kita niyo, ha? Isang drum. Di ako talaga drummer eh. Kunyari kayo si Jericho. Anong gagawin? Trump. Wala talaga akong beat eh. Tapos may trumpet daw. Teka, handa ako ng props dito eh. Pwede na to. Pito. Okay. May ko-conquer namin yung Jericho eh. Ko-conquer namin yung Jericho, Lord. Meron akong espada dito. Meron akong arrow dito eh. Anong gusto mong gawin? Wito,
araw? Siguro, Lord, bibito ako. Lord, ang weird nito. Ba't ako? Walang sinabing drums yun. Gumagawa lang ako ng sarili kong Ba't bleepy na sa isip ko? Yan o, talagang... Chong, walang sense to. March around the city once with all the army. Do this for 6 days. Anim na araw namin gagawin to. Anim na araw kong gagawin sa inyo to. Walang labasan dito. That was on the 7th day. On the 7th day, 7 times kami iikot. Alam mo kung gaano katagal yung 7 days? Isang ikot, isang oras yun, sir. Gusto mo, 7 hours kami naglalakad. Yung iba nga dito, hindi makalakad ng 30 minutes, nagre-reklamo. Walang walking, walang nangyayari. Paikot-ikot. Chong, walang sense to. Walang sense. Uy. Walang sense. Pero plano ni Lord. By the way, ito yung mas nakakatawa. Kay Joshua lang sinabi ni Lord. So imagine mo to ha. Imagine mo. Yung 7 priests. Hanap ako mukhang pari dito. Sir, pwede bang sundan niyo lang ako, sir? Sige. 1. Sorry kayo mga nasa. Minsan-minsan lang tayo dito. Punta ka sa... sige, kayo na yun. 3. Mapalakpak kasama ka. 3, 4. Sir, okay lang ba? Sama ka na. Sige. Ilan na to? 1, 2, 3, 4. Mga single ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sabi niyo isa, ayoko mo tatawagin. Sige na, sabi Dorin, sige, tulak mo yan. Tsaka sir, sorry, pwede ba ikaw na lang. Para may representative yung Toyota. Halika na, bilis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunyari lang. Ito yung gagawin natin. Susunod kayo, ha? Laban! Sunod! Laban! Pitong ikot to. Imagine mo, di ba? Kung weirdo sila sa ginagawa ko ngayon, mas weirdo yung ginagawa ni Joshua. Yeah, Chavi, di ba? It's very weird. Sabi ng anak ko, it's very weird. Sige lang, maraming salamat, brothers. Sumunod kayo. Bilis! It does not make any sense. Camera, oy! Doesn't make any sense. Jed! Pwede natin palapakan yung mga brothers natin. Thank you. Pasensya na. Salamat po sa paggamit. Ginamit ko lang po kayo. It does not make any sense. Bakit ko kailangan magpatawad? Hindi naman ako yung nauna. Sabi ni Lord Ba't ako magsaserve? Nasaktan ako. Ba't ako magbibigay? Kulang nga. Parang, it does not make any sense.
Lord. Sorry, sinipon na ako. But on the seventh day, I'm just imagining yung mga sundalo. Itong mga to. Hindi sinabi ni Lord sa kanila eh. Sinabi dun sa leader na sumunod naman itong mga to. Siguro, first day after nila umikot, bumalik sila sa mga pamilya nila. Tatanungin sila ng mga asawa nila, kamusta today? Ilan na patay mo? Sorry. Siguro sagot ng isang sundalo, day 1 pa lang ngayon eh. Siguro, alam mo yun, scout lang namin yung land. Tapos day number 2, hindi ko talaga alam eh. Pero sunod lang sila ng sunod. Yan, Kukoy, kailangan na kita dito. Yeah. Tingnan niyo. And then on the 7th day, this happened. The walls of Jericho crumbled. Why? Because in this battle, God teaches Israel that victory comes not by force, but by submission. Ikaw ba masusunod pa rin ngayon? O si Lord naman? Di ba? Kasi what we think is this, if I pray hard enough, God will bless my plans. That's how I think. But my prayer that I'm asking you, next slide, Lord, align my plans with your will. The book of Joshua was never about conquest. No. It was about, next slide, commitment. That's why, ikot ako ulit kasi hindi ko pa kompleto yung steps ko today. Itong kalokohang ginawa ko, minsan baka ikaw ito eh. Susunod ka lang, pero Lord, talaga ba? Ba't ako pupunta sa kliyente yun? Hindi naman bibili yun. Ba't ako mag-a-apply ng trabaho? Kahit di ako masaya dito, di ba, bakit mag-a-apply? Okay lang naman siguro. Lord, bakit? Bakit ako natanggal sa trabaho? Ang galing-galing ko. Di ba? Sige, Jed, kaya mo yan. Di ba? Bakit? Bakit? And then Joshua would always, when you look at Joshua, his name is very similar, actually not very similar. It is similar to the name of Jesus. Joshua would always, there is a prophecy that, Joshua will always point to Jesus. Na kahit sobrang hirap na ipapagawa mo sa akin, gagawin ko. So instead of destroying his enemies, Jesus died for them. Instead of taking the life of sinners, he gave his own. So let me talk to those that are about to give up. Sira na lahat. May clicker, give up. Or those na feeling mo wala ng pag-asa, online. Baka mag-isa ka lang ngayon na nakikinig nito.
Thank you, Miguel. I want you to know, and I want you to believe that God is on your side. God is on your side. Love, even if it doesn't make any sense. Forgive, even if it doesn't make any sense. Serve, even if it doesn't make any sense. Reach out, help, even if it does not make any sense. This does not have any sense at all, but He did it. Amen? Let's all stand, please. Our confidence will always Joshua was able to walk around the walls. He was able to walk around not because of his own strength, no, because he had confidence with the one who gave the instructions. He was confident that God was with him. Mapapahiya siya, pero he was confident. Sige lang, lalaban ko to, ilalaban ko to. I will continue to love, I will continue to proclaim, I will continue to surrender, I will continue to have confidence because my confidence is not with me. My confidence is in Christ alone. So minsan, kung yung ginagawa mong Diyos, ginagawa mo siyang confidence mo, excuse me, no, the Lord is asking you, no. This life you will have so many trials, but take courage. I have overcome the world. I am your confidence. I am your confidence. I will give you strength in times of need. I will restore you. I will love you. I will be with you. In times that it does not make any sense, I will be there for you. But so please, continue to follow Jesus even if it does not make any sense. Continue to love, to serve, forgive, even if it does not make any sense. And when you live a life like that, you will boast how confident you are in the Lord. So my dear brothers and sisters, I invite you to worship the Lord one more time and be confident that He is with you right here, right now. He is with you now. In Jesus' name I pray. Amen, amen.